the officers and members of the KBL, and that I'd like to thank all the members here and supporters who attended this very significant event. And I'd like to thank also the media for coming over and covering this event. The KBL has remained to be a very active political party, and as a matter of fact, up to now, the KBL is considered or recognized as one of the 6 dominant parties. And that we are very much honored to be the party that will carry Bongbong Marcos to the presidency. And I'd like to thank also the KBL for nominating me as a candidate for senator. Sa totoo lang, BBM now is the strongest candidate. This is a fact. And that this is the reason why the Aquinos and the Yellows are doing everything to discredit Bongbong Marcos with rehashed issues on martial law and the alleged stolen wealth. But they haven't realized that the Aquino-appointed, the Aquino-controlled Sandigan Bayan has dismissed all the ill-gotten cases against the Marcoses. Walang kahit isa lumusot, despite the fact that the Sandigan Bayan justices were appointed by the Aquinos, despite the fact that the Sandigan is controlled by the Aquinos, that dismiss lahat ng kaso. This only means that lahat ng sinasabi nilang mga kasinungalingan kay Presidente Marcos at sa pamilya nito ay pawang mga basura. Lahat yan ay propaganda at lahat yan ay kasinungalingan. Kaya ngayon, a lot of people, majority now of the Filipinos have realized that all of these are propaganda, all of these are brainwashing, all of these are indoctrination of the Aquinos and the Yellows. In fact, they have resuscitated their propaganda against the Marcoses by this Ateneo and Martial Law Museum. Nakakatawa ito sapagkat the one who is operating this so-called Ateneo Martial Law Museum is someone who was not even born during the time of martial law. I am very much sure that this fellow is a communist and a scholar of National Democratic Front. The only reason why this martial law rehashed issues are being resuscitated is because the NDF, the Aquinos, and the Yellows are very afraid. They are now shivering that Bongbong Marcos is the strongest candidate. In a survey in Central Luzon done by congressmen, Bongbong landed with 27% survey score. And the next is 20%, and the next is 18%, and 11%. And I will not mention the names. In an internal survey in Angeles City, Bongbong got 28%, and the second is 18%, with a 10% margin. And even in the survey conducted by the Liberal Party, Bongbong came out number 1. Oh. Kaya takot na takot sila sapagkat ang mangyayari dyan, kapag pagka nakaupo na si Bongbong Marcos, lahat ng kasinungalingan nila, all their narratives about the martial law, about the ill-gotten cases, about the human rights violations, all of this will be refuted, and
all of this will be proven to be lies, propaganda, and indoctrination. You might wonder why the NDF and the Communist Party is still rehashing these issues. Ganito kasi yan. Ang mga NDF, sila ang nakikinabang sa bilyong pera na nakakalap ng NPA. Because the NPAs are extorting money from businessmen, from big corporations. And the ones that are benefiting from this are the members of NDF. Ito yung mga taong to, hindi sila yung nasa bundok. Hindi sila yung mga nandyan sa pakikipaglaban. Sila, ito yung mga komunistang professor sa UP, mga komunistang pare, at mga komunista na mga editor ng mga dyaryo. All of these people are benefiting from this continuous barrage against the Marcoses because they have to keep the revolution alive by keeping these NPAs so that they can continuously extort money from the businessmen and big corporations. Yan lang ang dahilan kung bakit nila laging pinapaulit-ulit itong issue dito sa martial law, itong issue sa mga Marcoses. Kasi pinagkakakitaan nila. You would wonder why some of the professors in UP who only teaches 2 or 3 subjects, how do they survive? Because they are getting money, because they are getting paid by the National Democratic Front. Also the same with this NUPL. Most of these lawyers are no client, no case lawyers na nagpupunta lang dyan sa NUPL kasi palagi silang may sweldo galing sa NDF. And the same also with the flag lawyers. Some of them are really true to their calling that they want to defend the oppressed. But most of them are communist paid. They are getting money from the communists. And this is the reason why until now they are rehashing these issues of martial law, these human rights violations. Pero ang hindi nila binabanggit, yung mga human rights violations of the Aquinos. No? What happened to the 7 union presidents of Hacienda Lucita? Lahat panatay. What happened to the Mindiola Massacre? Ilan ang namatay doon? Ilan ang nasaktan doon? Hindi nila binabanggit yon. And of course, the more than 5,000 NPA cadres who were executed by Joma because they want to surrender. No? Nabuhay lamang ang NPAs na yan at yung mga martial law issues na yan dahil kasi they are so afraid na lahat ng kasinungalingan nila, lahat ng pag-i-indoctrinate nila, lahat ng pambi-brainwash nila sa mga taong bayan ay mapapatunayan na lahat yan ay kasinungalingan. In fact, if you will read the social media now, even the post of Bam Aquino, which I spell as D-U-M, even the post of Bam Aquino, lahat tinutuligsa, lahat kinukontra siya na sinasabi na mas maganda pa ang buhay natin noong martial law. And these people who are, itong merong isang nag-TikTok na isang mataba na pangit na babae na ang sinasabi niya ay yung marami raw inutang during the time of Marcos dahil daw doon sa mga infrastruktura. What would life be? Can I ask you now, what would life be kung walang South Luzon Expressway, kung walang North Luzon Expressway, kung walang mga proyekto na kagaya ng Heart Center, na RITM, Lung Center, kung ano pa, National Kidney Institute, na lahat ay naging sagot sa kasagot sa problema ng pandemic. Kung wala yung mga yan, ano buhay natin ngayon? Kung pupunta ka ng Baguio, maglalakad ka? Kung pupunta ka ng Batangas, maglalakad ka? Ganun ba? Yun kasi ang isip ng mga Aquino. No? If you will notice, lahat ng proyekto ni Marcos noon ay isinantabi. Hindi itinuloy. And that is the reason why we are so lagging behind compared to other Asian countries. Unang-unang nagkaroon ng Pilipinas ng light rail transit, yung LRT-1. At natapos yun noong 1992 at dapat ang lahat ng mga 7 routes of LRT ay dapat ay by 1995 or 1996 ay natapos na.
Ano ang naging sanhi niyan? Katakot-takot na traffic. Because Cory Aquino scrapped all the LRT projects, anong nangyari? Lahat ng tao over the years nagbilihan ng kotse. Wala namang bagong kalsada. So ang nangyari, nagka-traffic. Kasalanan yan ng Aquino administration. Ang Bataan Nuclear Power Plant, kung naituloy yun, 600 megawatts of very cheap source of energy. Kung natuloy yun, di sana hindi nagka-brown out. Sana hindi umalis, hindi nagsipagsara ang mga factories dito, yung mga multinational companies, hindi sana nagsipagsara dito sa Pilipinas. Milyon-milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil sa mga pulisiya ng mga dilawan, lalo na ni Cory at ni Noynoy Aquino at ni FDR. Ang nangyari dito, naging backward ang pag-unlad ng Pilipinas. Sa halip na tayo ay sumulong papataas, tayo ay naging backward dahil sa mga Aquinos. Kaya ngayon, takot na takot sila na manalo si Bongbong Marcos sapagkat ang pagkapanalo ni Bongbong Marcos ay isang katotohanan na lahat ng mga sinabi ng indoctrination, propaganda at kasinungalingan ng mga Aquino ay mabubunyag. No? Ako ay nagpapasalamat sa nominate sa akin ng KBL. Isang malaking karangalan ito para sa akin at ako ay nangangako na kung ako ay maihalal na senador, ang isa sa unang-una kong gagawin ay magpo-propose ako ng constitutional amendment na ang termino dapat ng senador, isa lang. Hindi yung kagaya ni Drilon, 24 years na nasa Senado, nilumot. Ginawang negosyo, ginawang hanap buhay ang pagiging senador. No? Marami dyan, 18 years, 16 years. Kung talagang ikaw matalino ka, lalo pa kung abogado na kagaya ni Drilon, kagaya ni Pangilinan, no? Kung talagang matalino kayo, sa loob ng 6 na taon, marami kayong legislation na magagawa na makabuluhan. Naka 24 years ka, nandiyan ka pa rin. Ano na itulong nyo sa bayan? Wala. At papalitan dapat ang Constitution ay magkaroon ng direct foreign investment. Yung 1987 Constitution ni Cory Aquino, it was just a protection of the oligarchs. Protection ng oligarchs lang yan. Dapat kung nagkaroon tayo ng foreign direct investment, dapat ay mas maunlad tayo. Look at Hong Kong. Look at Singapore. Do they mind that foreign investors are on their lands? Hindi. And actually, ang laki ng agwat nila sa atin. Kasi they allow foreign investment. And dapat, ang isa pang pagbabago sa Constitution that I will propose is the one slate of President and Vice President. Dapat ang President at Vice President, isang ticket lang. The vote for the President should be a vote also for the Vice President. Para hindi kagaya ng nangyayari dito. Ang Vice President ay bangayan ng bangayan at wala na ginawa kundi siraan yung ginagawa ng administrasyon kasi gustong magpabida. And another legislation that I will propose is the lowering of the electricity or energy. Paano natin pwedeng gawin yan? Sa ngayon, tututulan talaga yan ng mga oligarko. Pero there is a formula for this that everybody will be happy. The citizen will enjoy a lower rate of electricity and at the same time, the oligarchs will be happy with the return of investment by putting a cap and putting a limit on the revenues that they can get, on the profit that they can get. Ang ayaw lang naman nila, yung total ay tanggalin mo. Pero kung yan, ay bibigyan mo ng magandang compromise yan, we can do it. Sa ngayon, ang nangyayari, the Filipinos are the modern slaves. We are the modern slaves for working hard only to pay for the basic utilities like electricity, water, toll gate, gasoline, lahat yan nagmahal, kagagawan ng mga dilaw. Kaya yung pagbabalik sa Malacanang ng isang Marcos ay isang signales na
magkakaroon uli tayo ng magandang buhay. Mabuhay si Bongbong Marcos! Mabuhay ang KBL! Maraming salamat. Thank you so much, our national senatorial candidate, Attorney Larry Gadon. And for us to hear another fraternal message, let us welcome on stage the former congressman of Abacada Party List, Honorable Jonathan De La Cruz. Kadadating ko lang eh. Magandang umaga po sa atin lahat. Okay po ba tayo? Okay. Isang palakpak nga para kay Senator Larry Gadon. At saka siyempre sa ating napupusuan at ang susunod na presidente ng Pilipinas, walang iba kundi si Bongbong Marcos. Maraming salamat po at tayo'y lahat nakarating dito magmula sa iba't ibang mga rehiyon, probinsya at mga bayan ng Pilipinas. Palakpakan po natin ang ating mga sarili sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon na makikita-kita muli. Marami rin pala ng online na mga galing sa iba't iba ring mga probinsya at saka sa overseas. Marami tayong mga kasama sa OFW at saka mga overseas Filipinos. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga dito sa mga nandito sa zone na ito, dito sa Pilipinas at saka sa Asia at saka magandang gabi siguro sa Amerika. Kaya palakpakan po natin ang ating mga kasama. Tayo po ay nagtitipon-tipon ngayon para magkaroon ng isang malawakang pagsasama muli. Para ibangon natin hindi lamang ang karangalan ng Pilipinas, kundi ibangon natin at pagbunyihin natin ang nagawa at gagawin pa ng Partido Kilusang Bagong Lipunan. Alam po natin na ang Kilusang Bagong Lipunan ay siyang nagtaguyod ng progreso ng Pilipinas magmula 1973 hanggang 1986. Marami na pong pinagdaanan na krisis, marami na pong pinagdaanan na pagpupunyagi at marami na pong pinagdaanan na kailangang gawin ng isang lideratong kagaya ng liderato ni Pangulong Marcos noong panahon na yon. Kami po ay, kung hindi nyo matatanong, ay kasama kami doon sa panahon na yon. Bata pa naman kami, pero nandoon kami ngayon at nakasama kami dyan. Kanina siguro nabanggit ni Senator Larry Gadon kung ano yung nangyari bago pa magkaroon ng martial law. Ako'y gugunitahin ko lang to para naman magkaroon tayo ng magandang perspektiba tungkol sa nangyari at kung bakit nagkaroon ng isang martial law dito sa Pilipinas. Ang martial law po nung panahon na yon, constitutional duty po yan ng isang nahalal na pangulo ng isang bayan. Bakit ko po sinasabi yan? Sapagkat ang kailangan ng isang pangulo ay patatagin at kailangan ayusin ang kanyang estado. Pinapangunahan po niya ang kanyang bayan, pinapangunahan po niya ang kanyang estado. Siya po ay hinalal para pangalagaan ang estado na yan. Hindi maaring papabayaan niya yan, magkawasak-wasak, magkawatak-watak ang isang estadong yan. Yan po ang sitwasyon natin. Bago po magkaroon ng martial law, 1969, kung natatandaan ninyo, nagkaroon ng re-election si Pangulong Marcos.
Siya po ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na na-re-elect. After that po, nagkaroon na ng mga krisis. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasi pasulong noon ang sinasabi natin International Communist Movement. At pasulong din noon ang problema ng kabuhayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. 1971, nagkaroon ng Plaza Miranda bombing. At yung Plaza Miranda bombing na yan, ginamit ng ibang mga grupo para lalo pang paigtingin ang kontradiksyon sa lipunan ng Pilipinas. Ano pong ginawa nila? Lalo nilang diniinan si Pangulong Marcos noon at sinasabing siya na ang nagpabomba ng Plaza Miranda para lamang siya ay tuloy-tuloy na nasa puder. Kalabas-labasan, matapos po lahat ito. Kung alam po ninyo, yung Plaza Miranda na yan, bombing na yan, ayan po ay nagdeklara si Pangulong Marcos ng writ of habeas corpus. Ang ibig sabihin po niyan ay kailangan ay bigyan ng karampatan puder ang pamahalaan upang sikapin na kunin yung mga nagsamantala at bombahin yung Plaza Miranda na kung saan nagkaroon ng meeting de avance ang Liberal Party at that time. Halos lahat ng mga leader ng Liberal Party ay nagkasugat-sugat. Marami pong namatay doon. At isa nga po doon sa napakatindi ang sugat ay walang iba kundi si dating Senate President Jubito Salonga. So ang akala ng lahat, at yun naman ang pinangalandakan ng mga may-ari ng mga malalaking establishmento at may-ari ng malalaking mga newspapers noon na si Pangulong Marcos ang nagpakana nung bomba na yon. Kalabas-labasan, matapos ang mga maraming dekada, si dating Senate President Jubito Salonga mismo ang nagsabi na sa kanilang pagtingin at sa kanilang mismong pagsasaliksik, ang nagpakulupo ng Plaza Miranda bombing ay ang Communist Party of the Philippines. Pero, ginawan po nila na istorya ni si Pangulong Marcos ang gumawa nun. Kaya, nagkaroon ng sunod-sunod na yon, at sunod-sunod na demonstrasyon, lahat, etc. Ang estilo nun ay papabagsakin ang nakatayong gobyerno ng Pilipinas na pinangungunahan noon ng Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya po nagkaroon ng pag-iisip ang Pangulong Marcos noon at inisip niya kung papayagan niya na tuloy-tuloy yung ganon na mangyayari sa Pilipinas, babagsak ang Pilipinas. Meron po tayong communist insurgency, meron po tayong secessionist movement sa Mindanao, at meron criminal activities, at siyempre ang mga oligarko at that time ay talagang gusto na nilang pabagsakin si Pangulong Marcos. Kaya bilang presidente, ang kanyang responsibilidad, ang kanyang mandato ay kailangan patatagin niya ang Pilipinas at kailangan salbahin niya ang Pilipinas sa pagkawatak-watak. Yan po ang istorya bago nagkaroon ng martial law. Ngayon, marami po nagsasabi kanina, binabanggit ni Senator Gadon tungkol dito sa nangyari na may mga human rights violations, etc., etc. Tayo po ay nalulungkot. Nalulungkot po tayo sapagkat nagkaroon ng ganyan na mga nangyari. Pero isipin po natin, gera po yun eh. Gera po yun. Lahat ng mga sumali doon, alam nila sa kanilang isip na sila'y sumasali sa isang bakbakan, sa isang gera. Kami po ay naging mga aktivista rin noon. Sumali po kami, nais po natin, maganda po ang layunin ng mga aktivista rin noon. Ang gusto natin, baguhin natin ang Pilipinas, ayusin natin ang ating bayan, wakasan natin ang pagmamalupit ng mga lugar ko at saka yung mga naghaharing uri at ayusin natin ang ating kabuhayan bilang isang bansang matatag at matiwasay. Nagkataon na napasukan po yan ng marami ng mga ideolohiya, kasama na po yun, ideolohiya ng komunismo at that time, hirap na hirap po ang buong mundo kasi nagkakaroon na ng domino effect dito sa Asia mismo at pati ang Amerika ay inayunan
ang pagdedeklara ni Pangulong Marcos ng martial law sapagkat natatakot sila na ang Pilipinas ay magiging isa sa mga maapektuhan ng domino ng pagsulong ng komunismo sa buong mundo. Gaya ng binanggit ko, marami po namatay, marami po nagkaroon ng problema, kahit nalulungkot po tayo. We share the sadness of families and friends who were caught in the battles. Hindi lang po sa mga aktivista, hindi lang po doon sa mga sumali sa NPA halimbawa, kundi pati yung mga sundalo. Marami rin naman pong sundalo, marami pong sibilyan ang namatay doon. At tayo po ay, gaya ng binanggit ko, nalulungkot na nangyari yon. Kaya lang ang bayan natin at that time, kailangan sagipin natin sa problema na yan. Kaya nagkaroon ng ganyan martial law. Pero hindi lang po yung istorya ng martial law. Bagamat tayo po ay nalulungkot, bagamat tayo po ay nanghihinayang na nagkaroon pa ng ganyang bakbakan, ang martial law rin po nagdala sa atin ng kaayusan. Nagkaroon ng disiplina ang bayan. Nagkaroon po ng maayos na economic activities. Gaya ng binanggit kanina ni Larry, ni Senator Gadon, nagkaroon po ng napakarami na immediately mag-aayos ng isang bayan sapagkat ang nais po nun ni Pangulong Marcos ay magkaroon ng isang bayan na disiplinado, matiwasay, at makahulugan ang pamumuhay ng ating mga kababayan. Ano po yung mga ginawa niya? Energy Development Plan, yung pag-aayos po ng ating infrastruktura, pag-aayos po ng ating agrikultura, pag-aayos po ng ating edukasyon, pag-aayos po ng ating kultura mismo, pag-aayos po ng ating pakikipaisa sa ating mga karatig bansa. Napakarami pong mga inisyatiba ang ginawa ni Pangulong Marcos. Kasama na po yan yung pagkakaroon ng pagbabalangkas ng pakikipag-isa at pakikipag-naig, hindi lamang sa ating mga tradisyonal na mga kasama, kagaya ng Estados Unidos at saka mga European nations, kundi tayo, si Pangulong Marcos din po nagumpisa para magkaroon tayo ng relasyon sa China, para magkaroon tayo ng relasyon sa Russia, para magkaroon tayo ng relasyon sa iba't ibang bansa sapagkat ang kanyang tinatahak noon ay isang foreign policy na makakasama ng buong mundo ang Pilipinas at makakasama tayo bilang isang matatag at mahusay na bayan sa community of nations na sinasabi natin. Gaya ng binanggit natin, nangyari na po yan. Nangyari na po yan, nagkaroon na 1986 na EDSA at lahat. At yan po, nagkaroon po ng panibagong naratibo yon. At ang ginagawa ngayon ng ating grupuhan, ng mga nakaintindi kung anong nangyari nung panahon na yon at saka yung nais umintindi sa sitwasyon noon at nais na magkaroon ng panibagong lakas ang Pilipinas, ay ito na nga po ang ating ginagawa ngayon. Kaya itong bagong KBL na convention natin ngayon ay nakikita ko hindi lamang mga kagaya namin na mga 70s na siguro yung iba dito, pero ang karamihan na nandito ay mga kabataan na naghahanap ng isang paraan, ng isang liderato na magkakaroon ng pagbabago, panibagong lakas ang ating bayan. Yan po natin, matusubukan ang ating mga grupo dito sa leksyon na nakukuha natin at makukuha pa natin sa ating kasaysayan, magbabagong liwayway, magkakaroon ng bagong liwanag ang ating buhay dito sa ating bayan. Bakit ko po nasabi yan? Sapagkat ang nakikita ko dito ngayon at siguradong yung mga nandiyan sa overseas pati at saka yung mga iba nasa ibang bahagi ng ating bayan, puro mga kabataan na ito. Yung sinasabi nilang mga millennials, kami ay mga, hindi ko alam kung anong matatawag sa amin, pero kasama pa rin naman kami. Sinasabi nga, ayan, marami natin sinasabi, pwede kaming mga young at heart, di ba? Pwedeng ganon. Pero ang nais ko pong bangkitin, ay nakikita natin ng ating bayan ay napupunta ulit sa isang napakalaking pagsubok. Nasa pandemya po tayo ngayon. At nakikita natin ang leksyon na nakuha natin sa mga krisis na pinagdaanan ng ating bayan. Kaya nga po sinasabi natin, base sa mga leksyon na yan,
base sa mga nakita natin at base na rin sa matatag na liderato ng ating magiging presidente ng Pilipinas, makikita natin na magkakaroon tayo ng bukang liwayway sa ating bayan. Ano po ang nais kong mabanggit? Ito po yan. Si Senator Marcos, 8 years old po yan, pumasok sa Malacanang nung pumasok si Pangulong Marcos, 1965. 64 years old na po siya. Kung titignan natin, parang ano lang to, 35. Nakita naman natin sa kagapuhan na lang, halos pareho na lang sila ni Larry. Palakpakan natin silang dalawa. Pero hindi ho natin dinadaan ito sa pagkagwapuhan. Ang pinag-uusapan po natin, ito bang dalawang ito? Yung ating mga pinapanukala na magiging leader na ating bansa. Si Bongbong Marcos bilang Presidente ng Pilipinas at Larry Gadon bilang Senador ng Pilipinas, sila ba ay mga subok na leader? Yes or no? Kaya mababanggit po natin, ang KBL sa ngayon, ang kilusang bagong lipunan ay ang mga leader nito, kagaya ninyo, kagaya ng ating pinapanukalang maging presidente at senador ng Pilipinas, ay subok sa krisis. Kaya mababanggit po natin, ang magiging Pangulo natin ay hindi lamang nagdaan sa krisis, subok sa krisis. Bakit po sinasabing subok sa krisis? Sapagkat sa ilalim, sa gitna ng lahat ng mga pagbabatikos sa kanila, sa gitna ng lahat ng pagbabatikos sa ginawa ng kanyang ama, sa ginawa ng kanyang ina, sa ginawa ng kanilang pamilya, ay matatag pa rin siya at matibay. At hanggang ngayon, nagdadala ng pagiging leader na magbibigay liwanag sa lahat ng pwede nating gawin na maganda para sa ating bayan. Siya po ay isang leader na subok sa krisis, naging ano po siya, naging gobernador, naging representante, naging senador, naging envoy. Siya po ay pinadala ng Pangulong Marcos sa iba't ibang mga bayan upang ipamahagi ang pagkikiisa ng Pilipinas sa mga bayan na yon. Siya po ay subok. Subok po siya sa krisis, subok po siya na leader at alam niya ang pwede niyang gawin. Nagdaan na po siya dyan. At bakit tayo nandito? Nandito po tayo sapagkat nais natin ipahatid sa Kanya na naniniwala tayo na sa Kanyang liderato magkakaroon ng makabagong Pilipinas, isang pagbabago na makatao. Isang makataong pagbabago ang dadalhin po ng liderato ni Presidente Bongbong Marcos. Palakpakan po natin siya. Ano pong ibig sabihin niya? Naintindihan po niya. Naintindihan po niya ang problema ng bayan. Una po, nakikita naman po niyo siguro yung kanyang mga vlog. Nababanggit niya doon. Saan tayo? Anong gagawin natin? Nandito tayo ngayon sa krisis ng pandemya. Uunahin po natin ito. Ano po ang kanyang gagawin dito? Meron po siyang mga pinapanukala. Mayroon po siyang pinapanukala para tayo makaahon sa pandemya nito. Ano pa po ang mga nababanggit niya? Nababanggit po niya yung tungkol sa pangangailangan sa kalusugan, nababanggit niya pangangailangan sa agrikultura, nababanggit niya pangangailangan para sa pagkain, nababanggit niya pangangailangan para sa infrastruktura at iba pang mga pangangailangan, basic na pangangailangan ng bayan. Pero maliban pa po doon, ang importante po ay magsasama-sama tayo para iahon natin muli ang ating bayan. Nakita naman po ninyo siya. Bagamat siya ay binabatikos, bagamat ang kanilang pamilya ay binabatikos, ay hindi po siya, hindi po natin siya naringgan ng isang salita man lamang ng benggansa. Wala po sa isip niya na may benggansa. Wala. Makikita po natin siya, napakahinahon, alam niya na hindi dapat ginagawa yon sapagkat ang nais natin, sama-sama po tayo
iisa po tayong bayan, iisa po tayong bansa na nangangailangan ng pagkalinga sa ngayon at ang kailangan tayo lahat ay magsama-sama. Hindi po siya nagsasabi na ito, ganito dapat, hindi po siya naninira. Kung may mga iba na ang tingin nila ay masama ang mga naging patakaran o nagawa ng mga Marcoses, ang sinasabi niya palagi, nangyari na po yun. Tayo'y nalulungkot kung masama man ang nangyari noon. Kaya lang, nangyari na po yun eh. Wala na po tayo magagawa sa ngayon. Ang kailangan natin sa ngayon, magkikita-kita tayo, magsasama-sama tayo, at tuhakin natin ang isang landas na makakatulong sa atin para bumangon muli at magkaroon ng panibagong bukas para sa ating bayan. Yan po ang kanyang tinatahak sa ngayon. Hindi po siya tumitingin na kailangan benggansahin ko ito, kailangan lipulin ko ito. Hindi po ganon. Ang ating pinag-uusapan sa paliderato ng ating magiging Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, ay pagkaisahin ang bayan. Lahat ng mga naging problema ng ating bayan, kung sila man ay nagkamali, nagkaroon man ng mga problema dati, ay leksyon po ang ating pag-uusapan. Anong leksyon natin dito? Para hindi na natin maulit yung mga pagkakamali kung mayroon man, at para ang ating panibagong ayusin at ang ating pag-ibayuhin ay yung mga magagandang nangyari sa ating bayan, sapagkat sa ngayon, ang kailangan po natin ay isang bayan nagkakaisa, isang bayan magkakaroon na panibagong bukas, at isang bayan na magkakaroon ng pagbabago at pag-unlad na makatao para sa ating mga kababayan. Yan po ang isang nais natin iparating sa ating mga kababayan kung nasaan po sila sa overseas at saka yung mga nandito sa ngayon. Kung maaari po, kayo naman po ibabalik sa inyong mga lugar, sa inyong mga probinsya, sa inyong mga bayan. Yan po ang ating sana ay maipahatid sa ating mga kababayan. Isang matatag na liderato, isang lideratong subok sa krisis, isang lideratong hindi mapagbenggansa, isang lideratong naghahanap ng pagkakataon para mapag-isa ang ating bayan, at isang lideratong naghahanap ng pagkakaisa para sa atin lahat, para tayo ay bumangon sa ating mga problema, sa ating mga kinasadlakan, sa pandemya ang ating hinaharap sa ngayon, sa krisis na hinaharap natin ngayon, para magkaroon ng isang makataong pagbabago at pagunlad sa ating bayan. Yan lang po ang aking masasabi sa inyo, at sana po ito ang ating pagkakataon para ipakita na ang KBL, ang bagong kilusang, bagong lipunan, ay isang kilusan na makataong kilusan, makabayan na kilusan. Ang sinasabi nga po natin, BBM, ang sinasabi natin palagi, isang bandila, isang bansa para sa ating mga mamayan. Yan po ang BBM, isang bandila para sa ating bayan, isang bansa para sa ating bayan, at isang mamamayan na nagkakaisa para sa hinaharap na mga pagkakataon. Yan po ang masasabi ko, at nagpapasalamat po ako, binigyan niyo ako ng pagkakataon na makapanaig sa inyo. Tuloy-tuloy po natin dito, sapagkat umpisa pa lang po ito. Tayo lang po ay ating pinaparating sa ating magiging presidente, sa ating magiging senador. Pinaparating natin ang taus-puso natin pakikisa sa kanila, na sana harapin natin ang bukas na nagkakaisa, harapin natin ang bukas na matatag, disiplinado, para mapanalo ang ating mga kandidato, hindi lamang ang ating mga kandidato, kundi ang ating mga pinagpipitagalan, pinag-aayos na programa ng bayan para sa hinaharap natin lahat, para sa isang matiwasay, disiplinado, at makahulugang bukas para sa ating mamamayan. Maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy po natin ito, at sana pagpalain po tayo ng may kapal. Maraming salamat po. Thank you so much, Honorable Jonathan De La Cruz. And this time,
we will still be hearing an inspiration message coming from the National Director of Kalinga Party List, Sir Loreto Cabantog. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating minamahal na Congresswoman Irene Saulog, ay pinapaabot po sa atin ang mainit niyang pagbati sa kilusang bagong lipunan, sa mga board member, president, at mga officer ng KBL. At lalong-lalo na sa ating candidate Senator Larry Gadon. Palakpakan po natin. At yan po ang mainit na pagbati. Higit sa lahat, ang ating susunod na presidente ng ating bansang Pilipinas, ang ating minamahal na Senator Bongbong Marcos. Kaya ang ating mahal na Congresswoman Kate Saulog ay nagpapaabot po ng pasasalamat sapagkat ang Kalinga Party List ay siyam na taong paglilingkod at ito po ay nagpapatuloy sa ating panahon dahil ang Kalinga Party List ay subok na nag-aalaga sa ating sambayanang Pilipino. May puso, may pagdamay at may tunay na serbisyo. Hindi lamang po sa salita, kundi lagi pong ginagawa. At katunayan, siya po ay nais na makarating sa dakong ito sa dahilang napakarami pong ginagawa ay pinapaabot na lang po ang kanyang mainit na pagbati sa ating KBL. At salamat sapagkat ang kanyang hinihingi sa atin ay patuloy din nating suportahan ang Kalinga Party List sapagkat ang Kalinga po ay patuloy ring susuporta sa kilusan, bagong lipunan. At salamat kung tayo may motto na this nation will be great again. Kaya makakaasa po na ang Kalinga Party List ay patuloy pong susuporta sa ating KBL. Kung may KBL, may KPL. Dahil ang Kalinga Party List ay subok na po sa paglilingkod na ang mga ginagawa ay para sa ating mga kababayan sa sangbayanang Pilipino. Sana po, sa darating na eleksyon, sama-sama po tayo, magtulungan po tayo na ating pong tayuan ang mga bagay na mabubuti gaya po ng ating mabuting bithiin ng ating Senator Bongbong Marcos, gayon din po ang layunin ng ating Congresswoman Kate Saulog. God bless you po at pagpalain po tayong lahat ng may kapal. Thank you so much, Sir Loreto Cabantog from the Kalinga Party List. And this time, we would like to acknowledge the presence of our legal counsel, Attorney Jojo Cadiz. Prior to our fraternal message, we will also be hearing another inspirational message from Municipal Mayor of Marcos Town, Ilocos Norte. Let us welcome Mayor Antonio V. Mariano. Good morning sa ating lahat and congratulations to the new officers of the Kilusang Bagong Lipunan. And again, congratulations to the whole party, KBL, for choosing and nominating former Senator Bongbong Marcos as the party nominee for president, and Attorney Gadon as
for Senate. So I ask everyone to work together, walk together, and pray together if we want that our nation, Philippines, will be great again. Good morning sa ating lahat. Thank you so much, our Honorable Mayor Mariano. And this time, as we proceed with our national convention, we will be hearing fraternal messages from our Secretary General of Labor Party of the Philippines. Let us all welcome as we receive Attorney Mark Tolentino. Good morning to Congressman Jonath and sa lahat po ng mga members ng KBL, to our Senator Larry Gadon, and to our President-to-be, the next President of the Republic of the Philippines, Senator Bongbong Marcos. By the way, in behalf of the Labor Party of the Philippines, by the way, that is the 5th biggest party of the Philippines. Nandito po kami to express our support and to join with KBL for the support of Bongbong Marcos for President and Senator Larry Gadon for Senator of the Republic of the Philippines. Hindi lang yan. Not only the Labor Party of the Philippines, but also yung lakas manggagawa ng Pilipinas will also support Senator Bongbong Marcos for President and of course, Senator Larry Gadon for Senator of the Republic of the Philippines. Hindi lang yan, meron pa. Yung aking party list, yung Aasenso party list, nanalo noong 2016, hindi po napalad noong 2019, and hopefully, with the support of Labor Party, with the support of KBL, with the support of Bongbong Marcos and Senator Larry Gadon, Aasenso Party List will also support BBM for President of the Philippines and Senator Larry Gadon. Why Bongbong Marcos? Why Larry Gadon? And why Bongbong Marcos ang aming suportahan for President of the Philippines? First, nakita po namin yung pagmamahal niya sa bansang Pilipinas. Nakita namin na siya yung karapat-dapat maging presidente ng Pilipinas. He looks very presidentiable, and I'm sure through Senator Bongbong Marcos, this nation will be great again. Thank you and good morning. Thank you so much, Secretary General of the Labor Party of the Philippines, Attorney Mark Tolentino. And this time, we will also be hearing another fraternal message coming from the Secretary General of Kapisanan ng Pamilyang Pilipino. Let us all receive with warm and appreciation, Attorney Al Bitangcol. A pleasant and a warm morning to all our fellow advocates and believers that this nation will be great again. Isang magandang umaga sa ating mga kasama na naniniwala na ang bansang ito ay magiging dakilang muli. Isang pagbati sa mga opisyal ng Kilusang Bagong Lipunan, sa ating kaibigan, Congressman Jonathan de la Cruz, sa aking matalik na kaibigan, Attorney Larry Gadon, at sa lahat ng mga kasamahan natin dito, lalong-lalo na po sa media. I will be reading a fraternal message of support
and endorsement on behalf of the Katipunan Pamilya Pilipino, its Chairman Emeritus, Don Ramon Pedrosa, its National Chairman and President, Dr. Rick Fulgencio IV, and its million-strong members. Babasahin ko po ang isang pangkapatirang mensahe ng pagsuporta at pagkatig sa ngalan ng Katipunan Pamilya Pilipino, iginagalang na tagapamuno Don Ramon Pedrosa, Pambansang Pinuno at Pangulo Dr. Rick Fulgencio IV, kabilang ang mahigit 1 milyong lakas na kasapi nito. The Philippines had returned to its status as the sick man of Asia, the worst state it could be since the 1970s. The Filipino family, the basic unit of the society, had been relegated to the sidelines, neglected and shunned, especially during these times of the pandemic. There is a need, more than ever, to lift up the Philippines to where it should be. There is a need to make this nation great again. Ang Pilipinas ay nagbalik sa katayuan nitong nag-iisang taong may sakit sa Asia. Pinakamalubhang antas magmula noong dekada 70. Ang pamilyang Pilipino, ang pangunahing bahagi ng lipunan, ay natapon sa isang tabi na pabayaan at kinaligtaan, lalong-lalo na nitong panahon ng pandemya. Ngayon, higit sa lahat, ay kailangang itaas ang ating Pilipinas kung saan ito nararapat. Kinakailangan gawin ang bansang ito na maging dakilang muli. Who could make this aspiration a reality? Sino ang makapagpapatupad ito na maging totoo? The Katipunan Pamilya Pilipino believes that there is only one man who can lead this country to prosperity. There is only one man who can steer this nation to economic recovery. There is only one man who can be a beacon in the restoration of moral values, and there is only one man who can make us Filipinos proud once again. Ang Katipunan Pamilya Pilipino ay naniniwala na mayroong iisang nilalang na mangunguna sa ating bansa sa daan ng kasaganaan. Iisa lamang ang taong magpapatnubay sa pagbawi ng ating pangkabuhayan. Nag-iisa lang ang magsisilbing ilaw upang manumbalik ang pagpapahalagang moral. Iisa lamang ang pinunong gagawing ang mga Pilipino ay maipagmamalaking muli. There can only be one man. And this man is none other than Ferdinand Bongbong Marcos. Iisa lamang ang maaaring gumawa ng lahat ng ito. Walang iba kung hindi si Ferdinand Bongbong Marcos. We join the Kilusang Bagong Lipunan in proclaiming the candidacy of Bongbong Marcos as the next President of the Republic of the Philippines. With the blessings of Almighty God, this nation will be great again. Nakikiisa kami sa Kilusang Bagong Lipunan sa pagpapahayag ng kandidatura ni Bongbong Marcos bilang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa tulong at basbas ng makapangyarihang Diyos, ang bansang ito ay magiging dakilang muli. Let me digress from what I am reading. Let me depart from the fraternal message of the Katipunan Pamilya Pilipino. Ako po ay lilihis ng sandali sa aking binabasang mensahe ng Katipunan Pamilya Pilipino.
Ang lahat po ng ating pagbibigay dito, all of those things that we give praise to, ay para lamang po kay Bongbong Marcos. Subalit, mayroon pa pong isang tao rito na dapat nating bigyang pugay. Ang susunod na mataas na opisyal ng Republika ng Pilipinas, Attorney Lorenzo Larry Gadon. Hindi ko po sinabing susunod na senador ng Republika ng Pilipinas sapagkat sa National Convention po ng Katipunan Pamilya Pilipino bukas, ang ipoproklaman po naming kandidato sa pagka-presidente, walang iba kundi si Ferdinand Bongbong Marcos, at sa pagka-vice-presidente po, walang iba kundi si Lorenzo Larry Gadon. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you so much, Secretary General. And this time, before we hear another song coming from Dulce, I would like to take this opportunity to once again acknowledge all the sponsors who made this event possible. We would like to thank the Infinix Horizon International under the leadership of Sir Joel Sison and Sir Romy Benavides. Thank you so much. In cooperation with the Kalinga Party List under the leadership of Congresswoman Irene Kate Saulog. We would also like to acknowledge the presence and for the extended help of a running congressman of the 6th District of Pangasinan, Sir Teofilo Ping Villamar. And to the rest of our visitors today, thank you so much for coming today, and as well as to Mayor Antonio V. Mariano, of the Municipal Mayor of Marcos Town of Ilocos Norte. And to our distinguished guests, officers, thank you so much for being with us today. And also to our live viewers in our Zoom link, thank you so much for taking your time, not only being with us today, but also reigniting once again to support our presidential nominee, none other than Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And out of this moment,